So speaking of China, so ito na nga mga kababayan, okay. So ito, kasi naglabas po kasi ng statement kanina yung NTF-WPS. So yung NTF-WPS po nagbigay po ng statement kanina, and then habang nire-research ko nga ito, biglang dumaan ito kanina sa paghahanap ko. So actually mga kababayan, di ba? Yung pinakamalaking turning point po talaga kung bakit po naging agresibo ang ating gobyerno about po sa West Philippine Sea dahil po sa pag-water cannon sa atin nung nakaraang August. Now which is matagal nang nangyayari pala sa atin yan. Panahon pa pala ni Digong is nangyayari na pala yung pag-water cannon po sa Philippine Coast Guard po natin. Pero syempre, mas na-aware po yung mga Pilipino at namutawi ang pagiging makabayan natin nung simula po na pinahintulutan po ni PBBM na ma-aware ang mga Pilipino sa nangyayari po sa West Philippine Sea. So, bukod nga po dun sa pag-water cannon po sa atin, so syempre, hindi na po ginawa yan ng China. For whatever reason, malamang medyo naging hesitant po ang China dito. Pero mga kababayan, no, habang dinadaanan ko nga kanina yung bagong statement nga po ng NTF-WPS kanina, bigla ko itong nakita. So ito nung August 31 pa pala to. So maganda na kasi pag-usapan to kasi relevant ito sa magiging topic ko po. So ang sabi no sa isang tweet nga po ng sa Twitter ko to nakita okay? China Coast Guard vessel 4201 firing water cannon at a Vietnamese fishing boat near the Paracel Island on August 28. As a result, one fisherman broke his right arm and another suffered a head injury. Remember, water cannons can be fatal. Ayan. So mga kababayan, no, so pagkatapos nga po na i-water cannon ng China Coast Guard po ang Philippine Coast Guard at doon po tayo nagalit or na bad trip po talaga sa China. Ang pinagbuntungan pala ng galit ngayon ng China Coast Guard ay itong mga Vietnamese fisherman. So syempre mga kababayan, no, ito, base nga po dito sa tweet nga po ng isang Vietnamese ay meron pong isang fisherman ng Vietnam ang nagkaroon nga po ng injury sa kanyang right arm at saka yung isa naman po ay nagkaroon din po ng head injury. So mga kababayan, so panoorin na lang po natin yung video. Syempre nakakuha po tayo ng video niyan. So panoorin na lang natin ito. Yung language po kasi is Vietnamese, pero syempre at least you get the point. Okay? Sige, sige. 8 tháng 8, khi tàu cá đang trên đường di chuyển từ đảo Phú Lâm về bãi Xà Cừ, thuộc quần đảo Hoàng Sa, để hành nghề đã bị tàu hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 4201 truy đuổi, sử dụng vòi rồng phun nước với áp lực lớn. Hậu quả, ngư dân Huỳnh Văn Hoanh bị gãy tay phải và ngư dân Huỳnh Văn Tiến bị chấn thương vùng đầu. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, sau khi tàu hải cảnh Trung Quốc bỏ đi thì xuất hiện một tàu sắt Trung Quốc khác mang số hiệu 4104, tiến lại gần yêu cầu. Okay na yan, hindi naman natin maintindihan. Pero ang gusto ko lang ipakita po sa inyo doon mga kababayan, ganito po talaga katarantado itong China Coast Guard. At bukod nga dyan mga kababayan, ito nakita ko to sa balita ng Vietnamese. So ito palang nangyari na pag water cannon po sa Vietnamese fishing boat ay nangyari pala ito no. So 5 AM to 3 PM. So 10 oras pala silang hinahabol base ito sa balita So basahin lang to natin dito no. Okay. Quang Nai fishing boat was chased and attacked by foreign ships. Okay. Chasing from 5 AM to 3 PM. The foreign ships then continued to pursue. Sprayed water cannons continuously approached trying to board the fishing boat pursuing from 5 AM until 3 PM. On August 28, foreign ship left. Soon after, the foreign iron ship approached and asked to board the fishing boat to rescue the fisherman. So mga kababayan, no? So ganito rin po kasi yung ginawa rin dati sa atin nung panahon nga po ni dating Pangulong Duterte. Kung maalala nyo nga po, noong 2019 po ay binangga rin po tayo ng militia boat po ng China yung mga Filipino fisherman. At syempre, alam naman po natin kung ano yung nangyari doon. Pinagtanggol ni dating Pangulong Duterte yung China. Yung nangyari dyan sa banggaan, that is a maritime incident. Huwag kayong maniwala dyan sa mga politiko na bobo. No? Gusto papuntahin yung Navy. You do not send gray ships there.
Banggaan lang ng barko yan. Do not make it worse because that's a fertile ground for alam ninyong mga sundalo, miscommunication yan, patay na. Dito po natin makikita yung pagkakaiba. So siguro, ito lang nakita ko, no? Malamang talagang trip talaga ng China na mag-water cannon. So hindi na nga nila ito pwedeng gawin sa Pilipinas kasi nga po yung US Navy, Ralph Johnson po ay nakaabang lang po sa Palawan. May mga naval ship din po yung Australia at saka yung Japan na nakabantay din. So ang punto ko lang kasi dito mga kababayan ito. Okay. Meron po kasing reason yung China kung bakit nila ginagawa ito. Actually, nabanggit ko na ito kahapon, pero yung pinaka-reason talaga ng China, babanggitin ko na lang po ulit ngayon kasi nga po, connected po ito. So, ang sabi nga po ng ito yung mismo nagsalita nito is yung China Coast Guard spokesperson. So, ang sabi nga ng China Coast Guard spokesperson, ang sabi niya, okay, the Chinese Coast Guard vowed to continue to carry out protection of rights and law enforcement activities in waters under Chinese jurisdiction in accordance with the law. Ito na content ko na to kahapon, pero nung nabasa ko nga to, talagang nabobobohan talaga ako sa China. Nabobobohan talaga ako sa China. Kasi ang pinaglalaban talaga ng China kung bakit nga nila ginagawa yung mga activities nila at saka yung pagiging agresibo nila sa West Philippine Sea, dahil ito daw po ay Chinese jurisdiction in accordance with the law. Okay. So ito na nga po, sinagot na nga ito ni PBBM. Na dapat po yung West Philippine Sea at saka yung South China Sea at saka yung West Sea ng Vietnam, dapat po talaga ang mangyayari po diyan sa code of conduct na gagawin, dapat po ay based on international law. Pero ang gusto po talaga ng China ay meron silang sariling batas sa South China Sea. So, dito po talaga kumukuha ng hugot itong mga tarantadong Chinese na to. So ngayon mga kababayan, itong statement nga po na to ay nilabas ito kahapon. Sinagot naman ito ng Philippine Coast Guard. So, basahin natin Ito. So, ang sabi dito sa NTFWPS, okay, ito yung sagot nila, basahin ko na lang, okay. Ang sabi dito, okay, China has no authority to conduct law enforcement operation in Philippine Exclusive Economic Zone in Ayungin Shoal. So, ang sabi nga dito ng National Task Force for the West Philippine Sea, okay, asserted on Saturday that China lacks the authority to carry out any law enforcement operations within the Philippine Exclusive Economic Zone. The National Task Force West Philippine Sea wishes to emphasize that China has no authority or power to conduct law enforcement operations in our economic zone. National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya said in the news forum in Quezon City. So ito kanina lang to mga kababayan. So ngayon po ang gusto ko lang i-point out dito mas lalong nagiging matapang lalo yung Philippine government, especially nga po itong Coast Guard at saka Navy natin, saka yung AFP. Kasi nga 'di ba meron silang go signal ng ating presidente. So kung dati nga po mga kababayan, kung nung panahon nga po ni Digong ay tahimik ang Philippine Coast Guard natin at saka yung Philippine Navy, ngayon po ay nagiging vocal po sila. Yung mga kinikilos po kasi ng AFP personnel po natin ay base po talaga yan kung ano yung political will ng ating presidente. So ito lang nadaanan ko lang to kasi syempre yung pinangangalandakan kasi ng China na Chinese jurisdiction in accordance with the law, kabulshitan talaga to. Kabulshitan to.